nagtatanong kung paano kami nakarating dito from SSW sa Japan to 482 dito sa Australia. 482 yung visa namin dito. So, yung 482 is visa para sa mga skilled workers. Ang nangyari kasi, yung skill niya sa Japan, in demand dito sa Australia. So, merong employer na naghahanap ng mechanic. Maraming employer actually yung naghahanap ng mechanic dito sa Australia. Kaya yung mga friends niya, siya nagkaroon ng opportunity. Tapos, so kung skilled worker ka dyan sa Japan, meron kang chance na makapunta dito through 482 visa. Kung yung skill mo naman is kasama doon sa shortage nila dito, yun din yung dapat i-consider. Nangyari kasi may shortage sila dito ng mechanic, specifically sa yung truck mechanic, which is yun yung skill ng husband ko, nung friends niya. Kasi nagtulungan yan sila dito nagtulungan sila para makarating dito. Nung first, may kaibigan siya na nauna dito, and then after nung nag-inform yung kaibigan niya na may hiring dito, so nag-apply tong husband ko. Then after nung pag-apply ng husband ko, pina-apply din ng husband ko yung mga friends niya. So actually madami-dami na sila na dito. Under ako sa kanya, so 482 subclass yung visa ko. Swerte lang din, may employer ako agad. Pero hindi yung skill ko sa Japan ang nagamit ko. Kinonsider nila yung degree na natapos ko, yan yung experience ko sa Pinas, which is somehow connected sa trabaho ko ngayon. Ang medyo mahirap lang is yung terms, different. So paano mag-apply? Pwede kang mag-apply sa seek.com.au para makahanap kayo ng employer doon. And then pwede din sa dyan sa Facebook, may mga agency sa Pinas na nagpo-post na may hiring sila for Australia. Na-hire ka na, kailangan mo mag-take ng PTE or IELTS. Pero usually PTE lang yung pinapakuha, kasi yung PTE every month merong exam for PTE. Unlike sa IELTS, hindi ako sure, twice or once a year lang ba yun, hindi ako sure. Tapos pagdating naman sa yung mga benefits, kahit 482 visa ka pa, halos pareha lang ng PR yung benefit. Hindi ka magdadalawang isip mag-invest or bumili ng kahit ano, kasi parang wala kang fear na hindi ka ma-renew, or ang fear ba na paano na lang kung mag-end ang contract, ganun. Walang ganon na fear. Yun yung advantage din dito. So kung gusto nyo talagang mag-apply po Australia, ayun, yung recommend ko is start na kayo maghanap ng employer. I recommend na mag-apply kayo sa seek.com.au or sa mga agency dyan sa Pinas na legit. Check nyo din talaga kung legit. Kasi isa sa kaibigan namin na nandito din, mechanic, sa seek.com.au sila nag-apply ng mga kaibigan niya. Yung ibang kaibigan niya nandito na din, tapos siya kasama ng husband ko sa work, Bisaya din, galing din Japan. Ayun, then mag-practice na din sa English. May passing score na dapat mong makuha para grant yung 482 visa. So ngayon, yun lang muna yung pa-share ko, and good luck sa mga gustong mag-apply sa Australia.